Dalawa ng games ng Lakers ang napupuspone dahil sa nangyayaring wildfire sa Los Angeles. Sa January 14 versus San Antonio ulit yun, hindi pa sigurado kung matutuloy yung game. Ang dami na talagang naging apektado sa Los Angeles area, pero tong episode na to kung ano ang magiging epekto sa Lakers kapag sa NBA. Since last game ng Lakers kontra Sacramento, meron na silang 2-3 record. Ang Kings naman 6-0. Tinalo pa ng Sacramento yung Boston mula kay Sabonis, 23 points at 28 rebounds. Hindi pa naglaro nun si De'Aaron Fox. Mukhang nagagamit na yung full potential ng lineup ng Sacramento dahil nga complete lineup naman talaga sila mula nung nagpalit ng coach. Angat sila ngayon sa 19-19 record. Number 9 na sa standing ng West. Galing yun sa 6 na sunod na panalo. 2 games behind sa Lakers, Minnesota at Clippers yung Sacramento Kings. Yung Clippers na-postpone din yung game. Ang Lakers at San Antonio 2 beses na sunod na magtatapat. Pero dahil na-postpone na yung isa, naantala ang Golden State kahit papaano. Dahil tinalo ulit sila ng Indiana Pacers. No step at with step, big problem pa rin sila. Literal na 1 game na lang ang lamang ng Golden State sa San Antonio ngayon. Dahil tinalo ng Spurs yung Warriors, nasa kanila yung tiebreaker. Isa lang ang kailangan makuha ng San Antonio versus Golden State na kahit tumabla pa sa kanila ang Golden State sa mga susunod, tiebreaker nasa kanila na. Dahil umangat na yung Sacramento Kings, magiging crowded ng Pacific Division team yung number 7 hanggang number 10. Nakadepende pa sa game ng Memphis at Minnesota yung magiging standing dun. Kapag nanalo yung Minnesota kontra Memphis, bababa sa number 7 yung Lakers. Dahil sa 2 postpone game sa Lakers at posibleng maging 3, may time silang maintay si Jared Vanderbilt. May balak na rin palang maglaro to. Next week ang expected na magkakaroon na ng linaw kung kailan talaga siya babalik sa lineup. Na magkakaroon ng additional defensive player yung Lakers. Makakasama niya si Finney Smith. So posibleng mabago pa yung starting lineup ng Lakers. So may mali pala ako kanina. 3 games na late ang Lakers pagdating sa bilang ng games. Posible pang maging 4 yun kung sakali. Kung later date i-reschedule yung 2 na-postpone na game, magkakaroon naman ng advantage doon ng Lakers dahil mananavigate nila yung standing. Katulad nung nangyari noong 2021 season na maraming mga games ang na-postpone dahil nga nagkukulang yung player dahil sa protocol. First time kasi to sa Lakers since 2021 na sila ay nasa top 6 kapag nasa January na. So yung iba dito familiar, yung iba hindi tatanggapin to Meron kasi mga teams na kapag nasa March na at alam nilang pasok na sila sa playoffs, kumukuha sila or namimili sila na makakalaban sa postseason. Halos taon-taon ganon ang nagiging usapan. Kahit yung mga coach naman inacknowledge na rin yun Parang sa Bucks last year, 15 games nila or sa last 15 games nila, 6-9 record. Number 2 pa sila nun dito sa East, behind sa Boston. Ang sinabi pa, nagtatank nun ang Bucks para makaiwas sa Miami Heat na struggling din naman. Ang problema pa sa Bucks nun na injured pa si Giannis sa last 3 games nila sa regular season. Nakatapat nila yung Indiana Pacers at nalaglag pa rin nun ang Milwaukee Bucks. Ito nga lang yung disadvantage nun. Sa January, 1 day apart lang ang pagitan ng mga games ng LA. Sa first week ng February, pwedeng isingit doon yung isang game na na-postpone. Yung pangalawa, posible March na. Kapag isiningit pa yung na-postpone na game na yon sa schedule ng LA, pwedeng makakalaban pa nila in between yung mga top teams. Magiging disadvantage sa kanila yon, lalo na kung nasa losing record pa sila kesa winning record. Imbes na makontrol nila yung magiging placing sa standing sa West, sila yung maghahabol. Pero kung magkataon na sila ang nasa winning pace, makukontrol nila yung facing ng mga team dito sa West, lalo na sa pwestuhan sa playoffs.